Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Brother Paul De Vera upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw, Brother Paul. Para sa aming unang katanungan, Paul, ang sabi sa Mark 11, "Therefore I tell you, whatever you ask in my prayer, I believe that you have received it and it will be yours." Paano natin babalansehin ang pagkakaroon ng confidence sa Panginoon at pagiging overconfident sa ating mga sariling panalangin? Ayun, yung konteksto ng paglatag nung verse na yun na I ask you whatever you ask in prayer, believe it, maniwalaan mo at makukuha mo. Usually, ini-interpret natin yan is parang ask and darating sa'yo. Pero nakakalimutan natin na nagpapakumbaba muna yung mga taong nagdarasal ng ganito at nag-giveaway sila sa way ng Panginoon. Kailangan maalala ho natin na hindi sa sarili nating lakas o sa sarili nating galing kaya nakukuha natin yung mga gusto natin. At the end of the day, you make way for the will of God. You make way for what God wants for your life. At talagang alam mo, He knows best. At hindi ikaw ang masusunod, siya dapat ang masusunod. So ito po ay titignan ninyo sa lente ng pagpapakumbaba sa presensya ng Panginoon. At kung balance ang gusto ninyong gawin, pinaka-balance pong gagawin, Lord, walang-wala po ako at Lord, nasa inyo po lahat. By your grace, Lord, tulungan mo po ako. Ganong approach dapat. New learning. Maraming salamat, Paul. Sa pangalawa naming katanungan, madalas nating naririnig ang paggamit ng katagang in Jesus name. Ano nga ba ang tamang paggamit ng katagang ito, lalo na sa pagdarasal? Nako, minsan ginagamit natin yung mga katagang in Jesus name na parang abracadabra. Di ba yung parang, eto na, pag wala kang in Jesus name, di ba? Parang may milagrong mangyayari. Kapag dinideklara natin sa Panginoon, I pray this in Jesus name, it means you pray this sa disenyo, sa will, sa patakaran, sa mga alituntunin na meron galing sa Panginoon. So when you pray in Jesus name, what you are saying is actually, Lord, I pray this in accordance to your will. In Jesus name, sa kagustuhan mo. And so, you surrender everything na pang sarili. Kasi kung kunyari gusto mong mangyari sa'yo pero hindi ginawa ni Lord, pero nag-in Jesus name ka naman, kailangan mo mag-thank you. Bakit? Kasi in Jesus name, in God's will, hindi ito ang best para sa'yo. So welcome it. Thank you, Lord. Kahit nag-in Jesus name ako, ginabayan mo yung prayer ko. Hindi mo binigay kung ano yung hindi makakabuti sa akin dahil mas alam mo kung ano yung better. Diba? Alright, praise God for that wisdom, Paul. For our third question, paano natin mababantayan ang ating puso sa pride tuwing may answered prayer ang ating taong pinagdasal? Ayan. Huwag niyo pong i-claim yung victory or yung triumph o yung tagumpay sa pinag-pray nyo dahil tandaan niyo kapag kayo ay intercessor, kayo ay nagpe-pray para sa isang tao, tulay lamang kayo. Nakiging kasangkapan lamang kayo na nagpe-pray kayo para sa taong ito. Pero sinong sumasagot? Sinong dumidinig? Sinong nagbibigay? Panginoon pa rin. So, wag nating titignan ng ating sarili, lalong-lalo na pag tayo ay nagdasal at nagkaroon ng answered prayer. Ang glory laging pupunta sa Panginoon at sa Panginoon lamang. Praise God, Paul, sa iyong kasagutan. Alright, so maraming salamat. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin kayong lahat ng mga singles. Sasamahan kami every Friday, 7:30 p.m. dito sa CCF Center or satellites near you para sa Big Fridays starting February 16. You may also follow our Facebook page or YouTube channel for updates. Kita-kits! And that's it for Sunday Fast Track. God bless everyone!